guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading ito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Wala na yung delay pa. Kung merong delay so kung ano man yung inaantay mo na matagal ka na nag-antay, basta merong delay no, na nangyari o there's delay o parang pinatagal, pinaantay ka, ganun. Wala na yun eh, yung delay na yun, yung pinapaantay ka. Meron na mag-effort continuously o tuloy-tuloy na mag-effort na mag-put ng hard work. More clarification with that. Ace of Swords in reverse. Ay, more clarification pa. Matutuloy na to yung plano ng person mo. Magtatagumpay to. Lalo kung person mo to o kung plano mong umalis, person mo ba to na mag-effort sa'yo, napupuntahan ka? Person mo yan na mag-effort sa'yo, napupuntahan ka, na may plano siya, kasi pwedeng ikaw din to, pwedeng person mo daw. Kaya malaga talaga na i-clarify ko eh. Kasi madaming meaning yan siya, no? Kasi hindi na nagtagumpay yung ano ba to? Yung mga pumipigil? Mga pumipigil, yes. Yung mga nang-atake, yung mga pumipigil, yung mga aggressive na immature, na very positive ba and passionate na pumigil, oh. Na Miguel, kasi inudyukan yan sila. Pag mga ganyan, inudyukan yan ng devil. Kaya, mas lalo sila naging passionate and positive. Pinapaniwala sila ng devil ng kasinungalingan, ng lies ng devil and manipulation ng devil para ma-atake na ma-atake. Siyempre, minamanipula yung utak niyan, ng mga yan. Pinapa-clouded, no? Hindi totoo, para bang nagka-create ng illusion yung devil sa isipan nila, and then minamanipula nga, pinapa-clouded. Para maganahan sila atakihin kayo ng person mo, or para hadlangan kayo ng person mo o hadlangan si person mo. Ay naku, ito dalian mo na, pasok na. Walang aircon, mainit dito. Ay siya pa itong astiging bata, oh. Queen of Cups. Kasi mahalaga ka sa person na yan, emotional siya sa'yo, mahal ka niya. Sa Queen of Cups dyan, mahal ka niya. Yes, mahal ka niya. Yes, pero clarified by Two of Swords. Kahit clouded yung isip niyan, kahit in-inflict ka ng fear, kung meron man, na-inflict ng fear dito, kahit na-confuse pa siya, dahil syempre may mga nagpapakonfuse yan. Ano pa ba? Sino ang nagmamahal sa iyo? Yung person na yan, at sino pa? Meron pa bang iba? Meron pa bang iba? Meron pang iba. Maliban dito sa taong to, may nagmamahal pa sa iyo na talagang emotional din, water with emotion, no? Talagang sensitive siya, emotional, in love sa iyo, feel yung love na love ka niya, parang napaka-sensitive ng emotion and feelings niya sa iyo. Nung madami ba nagmamahal sa iyo? Tingnan natin kung madami. Madami? Madaming nagmamahal sa'yo. Baka yung iba dyan ay family mo, no? Magulang mo, o maliban dito sa person mo na to, o yung iba ay kung may mga ex ka, baka mahal ka pa ng mga ex mo, or may mga
may mga taong nabaitan sa'yo, they love you, no, walang mali siya ha, walang ano ha, they love you, kasi you are a good person, di ba? May ganyan din naman eh. Na walang mali siya. Okay? Ano ang next na mangyayari sa buhay mo? Union. There is a union na mangyayari sa buhay mo. Union with this person na. Tingnan natin. Oo, tama nga. Union with that person na. So, yan ang mangyayari. Magkakaroon na ng union sa inyo ng person na to. Na nagmamahal sa'yo. Kaya hindi na mapadelay kasi hindi na nagtagumpay. No? Yung mga humaharang, mahadlang, or pwedeng devil din, yung devil, baka devil din. Yung devil din, hindi nagtagumpay yung devil na maharangan kayo ng person mo. Okay? So, yan. Kasi yung mga yan ang nag-uudyok din sa mga tao. Number 1 din. Kasi nga, tinitempt nila yung mga tao na magkasala, gumawa ng kasalbahian, ng hindi makatwiran, evil, mga ganun ba, para makuha nila ang soul ng mga tao. Yun naman talaga ang goal nila eh, di ba? Kasi alam nila na itatapon sila sa impyerno, doon na sila doon na sila ilagay sa impyerno pag binago na itong mundo na to, doon na sila sa impyerno. So, doble trabaho, doble kayod na makarami ng kaluluwa na makuha. Yan. Kasi pag gawa ng masama at evil, yung tao, yung isang tao, sabihin na natin yung isang tao, ay hindi naman pwedeng i-save ng God yan. Kasi yun ang pinili niya, yung sa kasamaan, sa side ng kasamaan. So, doon siya ngayon ilalagay sa impyerno. Kaya, tinitempt nila yung mga tao na gumawa ng kasamaan, kaivilan, at pang-atake, yung hindi makatwiran at injustice sa iba. Message for you. Summer, everything that you're asking for becomes yours in the summertime. Yung mga hiniling mo daw ay mapapasayo sa summertime. Usually, summer na eh. Ngayon. Summer ngayon. Kung hindi man ngayong summer nito, sa next summer, next year. Pero I think ngayon, kasi summer na to ngayon. Malay nyo. Ngayon na. Ngayong summer na ito. O, hindi ka na mag-antay na matagal, di ba? Hindi na kayo mag-antay na matagal. Ano pa ang energy mo ngayon? Okay. Wisdom? May wisdom ka? Huh? You have a good judgment. Pagkaganyan. Magaling ka mag-obserba. And nakaka-acquire ka ng wisdom sa every situation, sa experiences mo, sa experiences ng iba, through sa pag-observe, no? Para ka bang may ilaw ba sa madilim? No? Madilim na lugar.
na nakikita mo yung mga naka-hide, nakatago na napapansin mo. Yung mga hindi napapansin at hindi nakikita ng iba, nakikita mo yun kasi para may ilaw ka, may liwanag. Oh. Kaya nakaka-acquire ka ng wisdom. Para sa iba, madilim yan. Wala silang makuha ang wisdom dyan. Wala silang ma-acquire. Ayun, ang pinagkaiba ng may wisdom sa walang wisdom. So, yan. So, ano pa? Ang darating sa'yo. Clarification ng Ten of Swords. Itong nasasakta na person. Bakit darating to sa'yo si Queen of Wands na yan na nasasaktan daw? The High Priestess. Dahil sa spiritual connection nyo. Yes, dahil sa spiritual connection nyo. Meron kayong spiritual connection ni Queen of Wands na to. At nasasaktan siya. Yan ang darating sa'yo. Itong tao na to. Dahil sa spiritual connection nyo. Siya ba tong nagmamahal sa'yo sa taas na to na magsasucceed na mapuntahan ka niya? Siya yan. Siya yan. Yung magkaroon ng union sa inyo, siya pa rin. Siya ang darating sa iyo. Dahil meron kayong mission yan spiritually. Mga spiritual mission. Yung tinatawag na spiritual mission. Dahil meron kayong soul connection. Dahil meron kayong spiritual connection. Dahil meron kayong mission. Dahil meron kayong spiritual mission. Mission. Galing sa God. So, ano pa? Ang feelings nitong person na to na mahal ka ng feelings niyan pagdating sa iyo, anong feelings niya? Covetous or possessive. Kinikip ka niya, hindi ka niya binibitawan, ayaw ka niyang bitawan, kanya ka lang daw. Talagang matindi yung desire niya. And pag nanais niya na mapasa kanya ka, para matahimik na yung isipan niya, para maging secured na siya, para maging stable na siya. Ikaw yung kailangan niya sa buhay niya. Na pag napasa kanya na matahimik na yung isipan niya, makatulog na siya ng mahimbing, stable na yung isipan niya, mapanatag na yung kalooban niya. Ganun ba? Makarecover na siya sa pain, hurt. Kaya yan nasasaktan dahil wala ka sa buhay niya. Dahil hindi ka pa niya kasama. Kung unstable to ngayon dahil wala ka sa buhay niya, ikaw yung kailangan niya sa buhay niya. Kung may kulang sa buhay niya, ikaw yung kulang niya sa buhay niya. Kaya hindi ka na niyan bibitawan pag once na nasa kanya ka. Kasi hindi siya stable, hindi siya secured, hindi siya panatag, hindi siya okay, hindi siya balanced without you. Because of your spiritual connection na kailangan kayong magsama and you will be together. So, yan. Ano ang gusto sabihin sa'yo ng person na to na nagmamahal sa'yo? Yung person na yan. Ang tagal daw na naging clouded yung isipan niya. Combination nito. Kaya tumagal, no? Kaya napabagal, tumagal. Nagkaroon ng delay bago niya maibigay sa iyo to. Nagkaroon ng delay talaga eh. O kung kaya
bumagal, no? Bumagal. Yung pag-offer niya sa'yo, yung may offer niya na sa'yo, itong offer niya, o yung magseryoso siya sa'yo, yung mag-commit siya sa'yo, o yung iabot niya tong offer niya sa'yo, yung ibigay niya, o i-offer na sa'yo yung offer niya, na serious offer. Kasi dahil napaklouded yung isipan niya, napaklouded yung judgment niya, o na-block yung isip niya. Naging clouded yung isip niya. Ano pa ang gustong sabihin ng person na yan sa'yo, na nagmamahal sa'yo? Ano yung gusto niya sabihin? The Sun, na passionate siya, positive na, and optimistic, bold and daring. So, nagiging bold and daring na siya to come towards you, to pursue you, na mag-offer, offer niya. Gusto niya maging masaya. At alam niya, sa'yo siya magiging masaya. Pagkasama ka niya, tunay na maging masaya siya. At maging stable and secure siya, at matahimik na yung isip niya. Kumaga maka-recover na siya, no? From sa mga pinagdaanan niya, sa mga na-experience niya, na parang yung parang hindi siguro makatulog to minsan, or namang problema, or hindi siya masaya sa buhay niya, unstable, or malungkot, yan, makarecover na siya sa mga ganon. So, ano pa ang gustong sabihin sa'yo nitong person na to na nagmamahal sa'yo? Upright kaya to, yung tower. Upright. Na-destroy. What's the tower here? May na-destroy daw. May nag-end, may na-destroy. For clarification of the tower. Itong Hierophant, the Hierophant in reverse. Tao ba to Hierophant in reverse? Tao ba yan o group of people, or tao ba yan sila? Hindi. Devil ba to? Yung the Hierophant. Ibig sabihin, devil. Parang na-destroy yung nasira yung plano ng devil, na natalo ang devil, parang ganon. Nag-end na ang pangontrol ng devil sa kanya, sa inyo, sa buhay ninyo. So, everyone must be aware, no? Magkaroon ng awareness na yung mga devil ay nandyan lang yan, at dito kasi yan sila sa mundong to, at madami yan sila alipuris, no? May mga spirits pa nga para mang-tempt sa mga tao, para susula ng mga tao na gumawa ng evil, and para maatake sa iba, o gagawa ng evil, o marang-harang sa destiny ng iba, at para makagawa ng kasamaan, na sa ganun ay makuha ng devil yung kaluluwa nila, kasi parurusuhan ng God kasi, o pag makasalanan ng gumagawa ng hindi makatwiran, yung mga ganun ba, no? Lalo na kung patuloy na ginagawa nila yan, yung mga ganon, ay mapaparusahan sila sa impyerno. So, kaya nga tinetempt ng devil ang mga tao para makuha yung kaluluwa ng mga tao. So, yun naman talaga ang totoo. So, yan. Na-destroy na daw, nag-end na yung ano ba, yung parang namanipula siya ng devil, na-control siya ng devil, na napaniwala siya ng devil sa mga tricks and scheme ng mga devil. At yung mga pagkaganto ay ano to yung
pinaniwala siya sa mga beliefs, sa mga old beliefs pati, sa mga manipulation ng devil, sabihin na natin manipulation ng devil. Basta nag-end na daw, na-destroy na yung, o nag-end na yung pangmanipula sa kanya ng devil, na pinaniwala siya ng devil sa mga kasinungalingan ng devil. Siyempre, devil yan. Yan nga ang king of lies, di ba? Harian siya ng lies, di ba, yung devil. So, yan. Ano yung wish ng person mo na to na nagmamahal sa'yo? Anong wish niya for you? Yung magkaroon na ng balance sa buhay mo, o kung merong gumawa sa'yo ng injustice, kasi justice to, makamit mo na yung justisya. Yan. Yan, magkaroon ng justisya. Or else, magkaroon ng balance sa buhay mo na, maging balance na. No? So, yan, kasi may ano dito, timbangan. So, yan. Kasi yung mga tao, tinatempt talaga ng devil yan sila, na mga demonyo, ganun, para magkasala, na maghasik ng lagim, gagawa ng kasamaan sa iba. Di ba meron pa nga, no? Pero yung naka-assign sa naman sa mga aswang, sa mga tik-tik, mga ganun, sa mga monstrous beings, sa mga ganyan. Naka-assign naman dyan na nagiging monster yung mga tao ba. Yung naka-assign dyan si Beelzebub. Diba, meron pa silang ginagawa na nagiging aswang yung tao. Meron silang yung parang merong pinapasok sa tao na ibon at parang bato na nagiging aswang yung isang tao. Meron yan sa Alpagos. At meron talaga yan, yung mga manggagamot na marunong manggamot yan. Alam nila yan, meron talaga mga aswang, guys. Kahit ako, napatunayan ko yan kasi dun sa taas, kasi nakikita ko yun sa paligid ko. Pag merong mga kahit nakapikit yung mata ko, pag ina-translate ako or tulog or basta nakapikit yung mata ko, nakikita ko yan klaro-klaro sa paligid ko yan. Kaya napatunayan ko na may aswang talaga. Meron. Tik-tik, aswang. Dahil nahirapan ako mag-identify ng tunog nila. Sabi ng asawa ko, nandun kami sa taas noon. Sabi niya, may aswang, may wakwak, may tik-tik din. Sabi niya, ano ba yung tunog niyan? Sabi ko, hindi ko alam. Hindi ko alam eh. Yun, tinuro niya sa akin. Pero parang nahirapan ako mag-identify kasi parang tunog lang din ng ibon ba. Yung wak-wak, wak, ganun. Tapos yung tik-tik na, tik-tik, parang ganun. Parang ganun Yun ang alam ko hindi ko talaga ma-identify kung ano yung tunog niya. Yung asawa ko alam niya yan Yung nga daw, tiyuhin niya dinumog. Parang, alam mo, dinumog sa Ilonggo na term yun Or, dinumog siya, tinambangan ng aswang. Basta ganun. Pero isa lang yung aswang. Dinumog siya ng aswang kasi gusto siyang biktimahin ng aswang. Lasing. Lasing yung tiyuhin niya. Hindi madala ng aswang. Nahirapan yung aswang kasi lasing. Meron talaga. Meron talagang aswang. At yung naka-assign nga dyan si Beelzebub yan. No? At malaking kasalanan yan. No? Kahit na hindi nila ginusto. Kaya nga, kung kunwari, kung merong mga ganyan na nahawaan, actually hindi yan nahawaan lang sinasadya yan nahawaan talaga na maging aswang din yung gusto nilang yang gawin. Kung sa amin pa, yanggaw ang tawag dyan, yang gawin nila para maging aswang din yung tao na gusto nilang mayanggaw o maging aswang. May pinapakain sila, may nahalo sila sa pagkain, yun ang alam ko. Yung parang bilog na bato or else may nilagay sila sa pagkain na iba. Hindi ko lang alam kung ano. Hindi naman ako expert dyan. Hindi ko alam
Basta meron yan sila nilalagay sa pagkain. Kaya kung may alam kayong aswang, huwag kayo kumain daw sa bahay nila kasi pwede kayo yung gawin yan. Gawin din ka aswang. Mangawa sila. Delikado. Pero merong manggagamot kung ayaw nyo matuloy yung pagkaaswang, no? Kung sakali may kilala kayong gano'n, na nahawaan siya, nayanggaw, ipagamot nyo. May mga manggagamot na magaling maghanap lang kayo. Magtanggal yan, tinatanggal yan. Yung ibon sa lalamunan daw, tsaka yung bato, napapalabas nila yan. Kahit yung sa kay Ghost Hunter, ano ba yun? Itiit ba yan? Itiit. Oh, yun alam ko. Marunong yun, magtanggal. O baka pwede nyo kontakin yun. Napapalabas niya dun sa video niya. Napanood ko yun dati. Nanonood ako dun dati. Napapalabas niya yung mga parang ulin siya. Yung parang bato. May orasyon niya para matanggal yun. Tinatanggal nila yan. Ewan ko lang. Siguro totoo yun. Totoo yun na marunong siya magtanggal. Basta may mga manggagamot talaga marunong magtanggal yan. Yan. Yan ay malaking information. Malaking information talaga. Malaking tulong yan kung nabiktima yung kakilala nyo ng ganyan, no, na nahawaan ng mga ganyan. Para matanggal sa kanila. Para mamuhay na normal, hindi na maging kampo ng kadiliman, di ba? So, nasa inyo naman yan. Kung tutulungan nyo o hindi. Madaming pwedeng magtanggal ng mga albularyo. Dalasan mga albularyo. Sa mga faith healer. Kung hindi gagana sa iba, kung hindi nila matanggal, edi isa, magaling. May makakilala at makikilala kayo, magpaparito kayo, di ba? Huwag pabayaan. Lalo kung pamilya nyo, di ba? At hindi lang habang nabubuhay siya this lifetime or habang nabubuhay siya nagdurusa kasi parang sumpa yan eh. Sumpa yung pag-iaswang na yan eh. Hindi lang ngayong buhay na ito na nabubuhay siya magdurusa. Pati yung kaluluwa niya magdurusa sa impyerno kasi yung nagagawa niya kasalanan. No, pag may napatay siyang tao dahil sa pagiging aswang niya o pag may nabiktima siyang buntis o di ba pag kumain siya ng fetus o di malaking kasalanan yun, di ba? Hindi mapupunta siya sa impyerno yan. So dapat tanggalin, ipatanggal. Yan ay sinishare ko lang sa inyo dahil concern ako or kailangan i-share, no? Sabihin na natin gano'n na kailangan i-share para yung may mga ganyan na problema o yung pamilya nila ay nabiktima o may kakilala sila na nabiktima, na nahawaan ay matulungan, no? Magkaroon ng idea na hindi nila pabayaan. Yan. So huwag niyong masamain yung mga sinishare ko na magkaroon ng awareness, no? Kasi malaking tulong yan sa iba, no? Sa marunong mag-appreciate lang. Pero pwedeng pa-clouded din ni Satanas yung isip niyo na ako pa ang palabasing masama, no? Na para pag-initan niyo ako at ano ba? Para ako ang kainisan ninyo na yung sa akin na nagsishare lang ako ng information na sa ganun ay matulungan yung mga victim, okay? Mga victim, hindi yung mga nabibiktima, okay? Victim. So ayan, ano pa ang next na mangyari sa buhay mo kaya niyan? Five of Swords in reverse. Wala na magiging superior o
maglakas loob. Yung parang, yung nagmamataas, parang ganun eh. Parang ganito yung sa picture dito, ng mga ganito na parang ang yabang. Pag mataas, narcissistic, kadalasan sa mga ganito, narcissistic yan na. Haharangan yung daan mo, yung path mo, na para bang, ang term dito, na proud sa mga ginagawa nila na humaharang-harang na tingin nila ang taas. Nang tingin nila sa sarili nila. Yung mga ganun ba? Kasi foolish nga. Siya, parang narcissistic. Yung ganun. Na mga klase ng tao. Wala na yan. Wala na yan sa path mo. Wala na yan sa buhay mo. Tanggalin mo ng God o wala na sila ng courage to do that or kung anumang reason. No? So, ano pa ang next na mangyari sa buhay mo yan? Hindi ka na din yung palaging ang gusto mo ay isolate yung sarili mo or manahimik na lang sa isang tabi o naging introvert ka. Ganon. Yung palagi ka na lang introspect. Hindi ka na ganun. Para bang you will explore na eh sa outside world, sa iyong, parang lalabas ka na sa shell mo. Yung ganun. Hindi ka na maging mahiyain, no? Hindi ka na yung parang ermitanyo, o naging ganun ka man, kung natakot ka o nahiya ka na makipaghalubilo sa iba or makipag-mingle, no? Ay wala na yan. And then, sa ano pala dyan, meron kasi nag-comment na, actually matagal na yan eh, lagi nagko-comment yan dyan, na para bang yung niiwasan daw siya ng ibang tao na parang pinaparamdam sa kanya na pinandidirian siya, no? Sabihin na natin ganun. Kasi ganun yung iba, manipulative kasi yung iba eh. So kung may mga ganun na experience kayo, huwag yung dibdibin. Huwag niyong isipin na kadiri kayo kasi yun ang pinaparamdam nila sa inyo. You know what? Manipulative ang mga tao na ganun. Na yung paramdam nila sa inyo na kadiri kayo, na ayaw nila sa inyo, iniiwasan kayo na parang pinaparamdam na kadiri kayo, ganun. Grabe naman yun, sabihin na kadiri, no? Hindi naman sinabi na kadiri, na parang iniiwasan. Ibig sabihin, ayaw nila, no, sa tao na yun dahil maring yung tao na ayaw nila ay chosen one yan. Ganun kasi pag mga chosen one, ayaw ng ibang tao yun sa kanila kasi marireveal yung ano nila, yung mga tinatago nila, guys. Kasi yung chosen one, parang liwanag yan siya, no? Parang liwanag, walang ma-hide. Kaya malakas din ang intuition ng mga chosen one. Nasisense din nila, naramdaman nila yung mga fake. Para bang yung mga observation nila and yung mata nila ay para bang x-ray. I think ganun eh. Kaya ayaw sa kanila ng iba. Yan. Or else dahil nainggit sila, no? Sa ganun yung na-experience na ayaw sa inyo ng iba. Nainggit sila sa inyo, kaya ayaw nila sa inyo. Insecure. Kaya through that, ay maiparamdam nila sa inyo na kunwari kadiri kayo, na ayaw nila sa inyo kasi may something sa iyo, may diferensya sa iyo, or else ay hindi ka belong sa kanilang circle of friends, mga ganon. Kasi nga naiinggit, insecure. Or ayaw nilang ma-reveal yung kanilang mga tinatago. Ayaw nilang expose.
So, ayan. Ito na lamang guys for collective reading.